May mga taong umaalis kapag wala ka ng maibigay pero may isang nilalang na nananatili kahit wala ka ng kahit ano. Isang matandang lalaki ang halos kalimutan na ng buong barangay, walang pamilya, walang kayamanan, at halos wala ng pag-asa. Pero may isang asong araw-araw na bumabalik sa kanya, at nang dumating ang pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, ang asong iyon ang naging dahilan kung bakit muli siyang nabuhay. Sa dulo ng isang maliit na baryo sa probinsya, may isang lumang bahay na halos hindi na matatawag na tahanan. Sira ang bubong, tagpi-tagpi ang dingding, at kapag umuulan, mas basa pa ang loob kaysa sa labas. Doon nakatira si Mang Elias. 72 taong gulang. Dating karpintero. Kilalang masipag noon, pero ngayon, halos hindi na makalakad ng maayos. Wala na ang kanyang asawa na si Aling Rosa, at ang nag-iisa nilang anak na si Carlo ay matagal nang nasa Maynila at hindi na nagpaparamdam. Araw-araw, si Mang Elias ay nakaupo sa lumang silya sa labas ng bahay. Tahimik. Pinapanood ang mga batang naglalaro. Minsan napapangiti, minsan napapaluha. Dahil ang katahimikan ay hindi simpleng katahimikan, ito ay lungkot at pakiramdam na parang unti-unti ka nang kinakalimutan ng mundo. Pero isang araw, habang siya'y kumakain ng tuyong pandesal, may isang payat at maruming aso ang lumapit sa kanyang bakuran. Halatang ilang araw nang hindi nakakain. Tahimik lang itong nakatingin. Walang tahol. Walang galaw. Parang humihingi pero nahihiyang lumapit. Napabuntong hininga si Mang Elias. Pareho pala tayo. Hinati niya ang natitirang pandesal at ibinigay ang kalahati. Agad iyong kinain ng aso. Mula noon, araw-araw nang bumabalik ang aso. Tinawag niya itong bantay. Hindi dahil nagbabantay ka kundi dahil ikaw na lang ang laging nandyan. Unti-unting nagbago ang buhay ni Mang Elias. May dahilan na siyang gumising. May hinihintay na siya. May kausap na siya kahit hindi sumasagot. Alam mo, bantay, sabi niya minsan, ang hirap pala tumanda. Kapag bata ka, lahat gusto kang kasama. Kapag matanda ka na, parang abala ka na lang sa kanila. Tahimik lang si Bantay. Nakatingin. Parang nakikinig. At minsan, sapat na yon. Lumipas ang mga buwan. Mas naging mahina si Mang Elias. Madalas siyang inuubo at nahihilo. Pero kahit ganoon, hindi nawawala si Bantay. Kapag umaga, nasa pinto. Kapag tanghali, nasa lilim ng puno. Kapag gabi, nasa tabi ng bahay. Parang sinisigurado nitong hindi nag-isa ang matanda. Maging ang mga bata sa baryo ay nasanay na ring makita silang dalawa. Kapag nakikita nila si Bantay, alam nilang nasa malapit lang si Mang Elias. Parang naging simbolo sila ng tahimik ngunit tunay na pagkakaibigan. Hanggang dumating ang isang malakas na bagyo. Umuulan ng napakalakas. Kumikidlat. Humahagupit ang hangin. Sa loob, si Mang Elias ay nilalagnat at nanginginig. Tinangka niyang tumayo para kumuha ng tubig pero bigla siyang bumagsak sa sahig. Wala nang lakas. Wala nang boses. Wala nang matawagan. Sa labas, naroon si Bantay. Tahol ng tahol. Malakas. Paulit-ulit. Hindi tumitigil. Napansin ito ng kapitbahay na si Aling Nena at agad siyang humingi ng tulong. Dinala si Mang Elias sa health center. Ayon sa doktor, kung nahuli pa ng ilang oras, maaaring hindi na siya umabot. Sa labas ng health center, nakahiga si Bantay, basa, pagod, pero naghihintay. Pagkagising ni Mang Elias, ang una niyang tanong ay, "Asan si Bantay?" Paglabas niya, nakita niya ang aso. Mahina. May sugat sa paa. Nilapitan niya ito. Hinaplos. At doon unang beses nakita ng mga tao si Mang Elias na umiyak ng ganoon. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagmamahal. Akala ko ako ang nagligtas sa iyo sa gutom, ikaw pala ang magliligtas sa akin sa buhay. Mula noon, mas maraming tao ang tumulong kay Mang Elias. May nagbibigay ng pagkain, may dumadalaw, at may nakikinig. Isang araw, biglang dumating ang anak niyang si Carlo. May dalang luha. "Tat, patawad po.
Tahimik si Mang Elias. Pagkatapos ay ngumiti siya. Anak, matagal kitang hinintay. Pero mas matagal kitang pinatawad. Pareho silang umiyak. At sa gilid, nakaupo si Bantay, tahimik, parang alam niyang natapos na ang trabaho niya. Ilang buwan ang lumipas, isang umaga, hindi na nagising si Bantay. Tahimik itong nakahiga sa ilalim ng puno. Parang natulog lang. Yakap-yakap ni Mang Elias ang aso habang umiiyak. Hindi siya nawalan ng alagang hayop. Nawalan siya ng kaibigan. Nawalan siya ng pamilya. Sa puntod ni Bantay, isinulat niya, "Sa mundong maraming umaalis, ikaw ang nanatili. Salamat, kaibigan." At mula noon, tuwing may naliligaw na aso sa baryo, hindi niya ito pinapaalis. Dahil alam niyang minsan, ang pagmamahal ay dumarating sa anyong hindi mo inaasahan. Hindi tao. Hindi ka mag-anak. Kundi isang pusong marunong lang manatili. At minsan, iyon na ang pinakamalaking himala. Ikaw, kung may isang nilalang na hindi ka iniwan sa pinakamadilim mong panahon, sino yon?